Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-10 sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, motibo ng magkasunod na pamamaril sa lungsod, inaalam pa rin ng pulisya. 3 kobrang nahuli sa bayan ng Socorro, ibinigay sa pangangalaga ng DENR. Mahabang oras sa araw kaysa gabi. Asahan sa 21 ng Marso ngayon ayon sa Pag-asa. At sa detalye ng ating mga balita, nagkabuhol-buhol ang daloy ng mga sasakyan sa JP Rizal Street at Uba Street sa Barangay Lalud matapos na magkaroon ng aksidente sa pagitan ng isang truck at Fortuner sa panulukan ng mga nasabing kalye. Bandang alas 9:15 ng umaga, ika-10 ng buwang kasalukuyan. Base sa investigasyon ng pulisya, pawang binabagtas ng 2 sasakyan ang Uba Street patungo sa kalye ng JP Rizal Street, kung saan kasunod ng truck na may plakang REU 118 at minamaneho ni Dante Tubi ang Fortuner na may plakang VFK 637 na minamaneho naman ni Dr. Renato Abalos. Kakaliwasan ng truck nang di umano'y mag-overtake dito ang Fortuner na nagresulta sa aksidente. Nagtamo naman ng pinsala ang sasakyan dahil sa insidente. Sa ibang balita, mas mahabang oras sa araw o daytime kaysa gabi ang mararanasan sa 21 ng Marso dahil sa pagpasok ng aphelion o vernal equinox. Yan ang naging pahayag ni Calapan Pag-asa Synoptic Weather Station Chief Meteorological Officer Ferdinand Valdeavilla sa panayam dito ng Newsline Team, ika-10 ng buwang kasalukuyan. Yung ating vernal equinox, expected natin yan na mag-start siya ng March 21. So, ang mangyayari doon is lalayo yung or lalaki yung distance ng Earth from the Sun. So, ang magiging epekto nun is hahaba yung daytime natin compare sa nighttime. So, titawag natin yun na aphelion. And yung opposite nun is yung perihelion, which is umiiksi naman yung distance ng Earth from the Sun. Kaya, ang epekto is humahaba yung gabi. So, mga month ng December, November, yun yung time ng ating perihelion. Yearly, nangyayari yan. During summertime, kasi summertime, eksaktong summertime dito sa atin, saka nagaganap yung ating aphelion na yan. Anya pa, asahan na rin umano na sa ganitong pagkakataon ay magiging mainit ang klima na magbubunga ng maalinsang ang panahon. And siyempre, ang expected na mga weather systems natin pag ganyang period is, of course, nandyan pa rin yung ating easterlies and then yung high pressure area. So, madalas yun pag summer, puro high pressure area yung umiiral na weather systems. Kaya, puro fine to fair weather lagi ang and pagpasok ng mga third week or minsan second week ng May, saka na pumapasok yung ating ITCC and at the same time nagte-terminate na yung ating summer season. Paglilinaw naman niya na bagamat magkakaroon ng mainit na panahon ay wala namang dapat ikabahala sa kasalukuyan hinggil sa posibilidad ng pagkakaroon naman ng El Nino. Anya pa, dahil sa pananatili ng hanging amihan ay di pa opisyal na may aanunsyo ang pagpasok ng summer season. Ngayon, wala namang indications na makaka-experience tayo ng extremes. Ano yung ating ENSO o yung El Nino na sinasabi. So, wala namang threat ng El Nino sa ngayon. Sa ngayon pa lang, dahil according sa mga monitoring na ginagawa ng Climatological Division namin, wala namang parang magaganap na grabing El Nino. So, normal pa rin yung ating summer season. Kaya lang, inform ko rin kayo na as of this very moment, hindi pa tayo nag-start ng summer season. Kasi nandiyan pa yung ating northeast monsoon, si Amihan. Hindi pa siya na-terminate, so we cannot officially declare na start na tayo ng summer season.
Samantala, noong 2013, ika-18 ng Marso nang opisyal na ideklara ang pagpasok ng summer season. At ngayong 2014, inaasahang posibleng maganap ang deklarasyon ng pagpasok ng tag-init bago o matapos ang kaparehong petsa. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Pag-iingat laban sa sunog. Ito ang binigyang puntos ng mga panauhin ng Newsline City Talk na sina City BFP Public Information Officer FO2 Lizel Reyes at Tamara Volunteer Fire Brigade Director Ray Tonitong. Sabado, ika-8 ng buwang kasalukuyan, kasabay ng pagtalakay ng programa sa Fire Prevention Month ngayong taon. Ilang mga mahalagang paalala ang ibinigay ni FO2 Reyes upang makaiwas sa sunog, tulad ng pagtanggal ng saksak ng mga dekuryenteng kagamitan kapag hindi ginagamit, pag-check ng electrical wirings, iwasan ng overloading at ang octopus connection, pagpatay ng mga kandila o gasera bago matulog at iba pa. Lagi naming paalala sa ating mga kababayan, ugaliin natin mag-unplug ng appliances kapag hindi po ginagamit. Yung ating mga electrical wirings, lagi po nating i-check. Kasi nagiging cause po yan ng electrical short circuit. Number 1 po yung overloading. Kasi siging saksak po tayo ng appliances, hindi na pala kaya ng ating electrical wires. At yung ating mga wirings minsan nababalatan na, hindi natin pinapalitan. Kasi pag nabasa po yan o natuluan ng tubig, pwedeng magkaroon ng short circuit. At isa pa yung octopus connection. At huwag ding ugaliin na gumamit ng extension cords or wires ng permanente. So yan po ay ginagamit lang natin pag talagang kailangan, pero wag po natin siyang gamitin permanent, bilang saksakan ng ating mga appliances. Kapag po gagamit naman ng kandila o gasera, lagi po naming paalala, patayin po muna bago matulog. At ilayo sa mga bagay na madaling masunog tulad po ng kurtina o ng kulambo o ng kumot. So, para po mas safe yung paggamit natin ng kandila o gasera, ilagay sa planggana na may kaunting tubig. Para matumba man siya, sa tubig po siya babagsak. Maging responsable sa paggamit po ng posporo at ng lighter at ilayo sa maaabot ng mga bata. Iwasan po nating maglagay ng LPG tank sa mga cabinet, sa ilalim ng lababo. Bawal pong makulob ang LPG tank. Ang kailangan po niyan ay ventilation. Tinalakay rin nila ang iba't ibang klase ng apoy at ang tamang pamatay sa mga ito, kabilang ng paggamit ng fire extinguisher. Samantala, ayon naman kay Director To, isa sa mga nagiging problema ng mga volunteers na tulad nila kapag rumeresponde sila sa sunog, ang pakikisali ng mga mamamayan sa paghawak ng fire hose. Kapag rumeresponde sila at kaugnay nito, binigyang diin nila na ang mga maaari lamang humawak ng fire hose ay yung mga may tamang kaalaman sa paggamit nito. Minsan inaagaw yung hose dito sa amin dito. Doon kami nahihirapan. Oo. Minsan ihihilahin yung hose mo, baka ikaw mapalo pa. Yan buhay ang pinag-ano dyan. Oo. Minsan masusuntok ka pa pagka Kaya delikado din yung aming trabaho dyan, hindi totoong Kailangan may security, may nagmamarshal doon para maanuhan. Katulad ko, ang aking trabaho talaga, bantayan yung mga tao ko.
Samantala, nakatakda namang dumating sa lungsod ang bagong fire truck ng City BFP na ipinagkaloob kasabay ng pagbubukas ng Fire Prevention Month sa nasyonal nitong 3 ng Marso. Mapapanood ang kabuuan ng nasabing talakayan araw-araw ganap na alas 9 ng umaga at alas 10 ng gabi. Antabayanan ang iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kaugnay ng magkasunod na insidente ng pamamaril na naganap sa lungsod nitong nakaraang linggo, kung saan Indian national at isang arkitekto ang parehong nasawi. Patuloy ayon sa pulisya ang kanilang investigasyon kung saan ayon kay Calapan City PNP Chief of Police Superintendent Liz